Here comes our first sexy single. Hi. Hello. Hello. So, what's your name and how old are you? Hi, I'm Aiko Garcia and I'm 25 years old. Okay. And what do you do for a living or anong job mo? Right now, I'm a VMX artist. Okay. And Okay, I'm so sorry. Your work is what again? Viva Max, artist. Okay. Sorry, I didn't hear that earlier. I thought I heard like VMX or something. It's the same Oh, it's the thing. Yes, like the abbreviated version. Okay. Does that change your mind? I'm so sorry. I would pop my balloon. Yeah. So I am sorry. I didn't hear you earlier. But yeah. Okay, you so want to answer, or? yes. Well, now we'd want to know, why did you decide to pop your balloon? Okay, I respect what everyone does for work, but I think for me it'd be a little bit hard just because like my family is very traditional, like my Filipino side, and I also would have to respect their opinions, and I think they would kind of, have something to say about it. Panood ko yung video ng YouTube channel ng Pusuan at Laruan. Yung episode na to habang kumakain ako, habang nagpapantok ako, tinipa sumipa sa akin yung ininom ko ng melatonin na pampaantok. So sabi ko, okay, mag-react tayo or di kaya bigyan natin ng opinion kung yung napanood na episode na to. So, yung Pusuan at Laruan is a dating game show. So, alam niyo na yan. Pag inintroduce ng babae, pagpasok pa lang, sabi ko, shit, ang ganda itong babae na to. Alam mo yung Barbie, very well dressed, palingkinitan, maputi, matapos, alam mo yung, medyo maarte man. And, well, no wonder she was actually a visually pleasing personality standing in front of the camera and standing in front of the man na talagang pagpasok pa lang walang nagpaputok. And that's valid kasi visual ang mga lalaki. So nakita niya, ay, ganda nito. So wala. So, nung in-introduce niya yung sarili niya, a very short introduction to yung trabaho niya, sabi niya, VMX artist daw siya. So nung narinig ko yung VMX, I really don't have an idea what's VMX is all about. I was under the impression that it's like VMX, remix ba to? Music ba to? DJ ba to siya sa bar or sa mga event? Ano ba to? Car racing ba to? Or mga VMX kasi X, very, alam mo yun, very maangas yung dating ganyan, VMX artist, parang ganun. So I was under the impression related talaga sa music. Yun yung dating ko sa akin. So okay, so walang nag-pop ng balloon. I think no one knows what VMX is all about. So though regardless, they are actually, even though they were actually all men in front of that beautiful woman. So the game goes on. Ano na siya, yung nagdi-discuss na sila kung anong trabaho, kung ano yung mga achievements. So of course, yung mga masculine energy talaga, it's more of I'm a businessman, I'm a really an established person. Yung mga the masculinity energy I can really feel in this video. So yun, just to win the beautiful woman in front of them. So yun, mga may nagtrabaho sila, yung mga ganun, mga established na, yung mga negosyo, ganyan, mga engineer, mga ganon. At isa sa mga lalaki nandun is familiar ako dahil nga tambay ako sa online game. Tambay ako sa Mobile Legend. And actually, he is an online gaming e-games commentator. At saka very eloquent niya magsalita talaga. English, eloquent talaga siya. Kaya minsan nakatulala na lang ako. So, galing naman ito. Yung vocabulary niya, yung mga ganun. Pag nagsalita siya, pag nag-commentate, pag nag-comment siya. And then, yung physical ng lalaki very physically, hindi siya ganun, hindi siya gym buff. Alam mo yung hindi siya nag-gym pero sexy siya. Kasi hindi naman kailangan lahat ng lalaki, hindi naman lahat kailangan mag-gym para matawag ka na sexy. Just the whole talaga, yung entity niya, yung pagkatao niya talaga, sexy siya, yung medyo manly, bird, yung dito, yung balot tapos maputi. Tapos alam mo yung medyo mestizo pero alam mo yung hindi siya macho pero alam mo yung sexy. Alam mo yung ganun. And then, itong babae na naghahanap ng kamatch at pag itapat mo talaga, may chemistry talaga siya. And I was under the impression, sila talaga makamatch later on until nag-discuss sila, until na-bring up na niya kung ano ba talaga yung trabaho mo, ma'am? Kasi nga, narinig niya VMX. Sabi ko, buti na tanong niya kasi bring up niya kasi nga siya. Sabi niya, e-games, siya, commentator, and then other men, mga businessman, engineer, ganun. So, sabi niya, VMX artist, ganyan. So, yun pala, VMX is Viva Max. And you know the Viva Max is a platform, nandun lahat ng soft porn. So, aminin na natin, dito, sinasabi kasi ng iba na parang it's more on art, artistry, but no, men subscribe the Viva Max because it's more of sexualized material. Soft porn talaga siya, di ba? Kasi, kung panoorin mo yung isang video, parang lahat kangkangan and then the rest is parang konti lang yung kwento. The kwento itself is not really rigid para matawag na movie. And there's the
parang majority is more on skin talaga makikita mo doon. Medyo ungol, mga sexual, ano talaga. Doon umiikot, nilalagyan ng kwento para paging movie. But again, I'm not against with the artistry or the industry ng Viva Max kasi that there's still a lot of men and gays and women who subscribe the video or the platform because meron talaga siyang target market. And that's really an industry na talagang merong part of our pleasure na nasasatisfy nila. That's why we actually spend for the subscription. Kasi meron tayong satisfaction na nakukuha doon. And not because of the story itself, but honestly talaga, it's more on sex talaga. Kaya wag na natin siyang pagandahin na parang it's more on artistry, M&M. Kasi nga, if you talk about artistry, pwede ka maghubad, but in theater, that's art. But this, ano talaga siya, sexualized talaga siya. May mga ibang kwento doon na naka-upload na may mga movie talaga siya, pero majority kasi ng mga original content is the highlight talaga is more on sexualized content talaga. Soft porn, ganun. Bluntly honest talaga, yun at yun. So yun yung context ng VMX. Nung narinig niya, okay, Viva Max, so I'm so sorry, pinap niya yung balloon. And parang nakita ko talaga yung reaction ng babae na parang ano siya, parang nalungkot. Alam mo yun, kasi the entire time, bago siya mapop yung balloon, yung ganung perfect na kamats na dapat niya na lalaki na yun, happy yung mukha niya entire time. Tapos, alam ko na, kasi minsan may stigma kasi talaga, di ba? Parang na-relate sa'yo yung, kung ano yung act na ginagawa mo dun is parang yung si Selena dati sa Mula sa Puso, na parang, si Gladys Reyes, ganyan, na parang, akala natin sa kanya, masama ugali niya dahil nga kontrabida siya parati sa mga movie na. That's how actually we perceive that person. Parang nadadala nila yung character at personality sa kung ano yung niro-role play nila doon sa movie na yun. And that's reality. Hindi na natin siya pwede pa nating baguhin kasi yun talaga ang katotohanan. Pwedeng hindi siya dapat ideal na ganun, pero ganun yung reality. So ganun yung nangyari. Huwag na natin questionin yun. Ganun talaga. Kung sino yung mga action star na sa mga movie, akala mo sa totoong buhay magaling magkapagsuntukan. Hindi naman talaga. Yung mga action movie na lumilipad-lipad na tumatumbling, sa totoo pag tinulak mo yan ganun, hindi na yun makaroon ng reflex para makatayo agad. Hindi ganun. So that's actually the movie na akala mo na talaga siya yun. So yun yung reality. Yun talaga. Yung naparoon natin image mo yan, na dyan sa screen na yan eh. So hindi mo naman kayang i-justify na because I'm actually religious outside of this work and everything, eme. Okay, given na yan, na nandyan na, pero hindi yun yung gano'n ang reality. So, yun yung context, yun yung point of view ko doon. Kaya siguro gano'n. Kasi nga, ang justification ng lalaki is parang hindi siya, again siya sa morality, and then baka questionin ng mga magulang niya, hindi niya matanggap yung babae na yun. Kasi nga, if you actually parang go with that industry, parang marilesen yung yung moral, yung gano'n, diba? But, if you earn it in a parang good way na wala namang naaapakan, laban naman yun. Hindi naman siya dapat, dignified ka dapat. Which is, marami namang dignified talaga ng mga actress na naguhubad talaga. It's just so happen na parang may mga actress talaga na naguhubad at the beginning, pero natawid nila into pagiging best actress hanggang sa nagiging mainstream actress na sila. Pero yung mga nagsisimula pa kasi minsan kini-question mo yung mga ganun eh. Kasi reality naman natin talaga na parang sabihin nila na they're doing it for the artistry. Okay, given na yan, but you also don't have the idea, baka kasi the other way around, na parang yung dati sa Kiana Reeves, di ba? Parang it's just only a way for them to higher their price pagdating sa mga escort service and everything, ganyan. So, hindi, not just because of the artistry itself, di ba? Parang din siya, gateway para doon sa easy access doon sa mga magiging customer, or naman talaga may, alam mo yung involved na gano'n, na may transactional na gano'n, or talaga baka naman talaga they're doing it because of the artistry, and ito yung tatawid naman papunta sa pagiging best actress. But it takes time. You have to prove it. And then at that moment, baka kasi hindi ko makilala si ate, and then we don't even know about her na Viva Max siya. So parang isa lang siya doon sa mga artists na thriving sa industry ng soft porn ng Viva Max. So ayun, parang naano lang ako na naawa ko kasi sa tinanong siya na, do you get a lot of time na nire-reject pag nalaman yung trabaho mo? Parang ganun, sabi niya, all the time. Parang ganun. Hindi siya na-justify pa nga niya na it's actually separate sa totoong buhay niya kung anong yung role. Pero hindi kasi ganun, mami. Hindi ganun siya. Meron siguro mga lalaki na makakatanggap, pero majority talaga,
para siyang, alam mo yun, if you actually display your physical and sinesexualize ka ng mga lalaki, you are actually displaying yourself as for public consumption, not physically, kasi hindi naman namin mahahawakan o hindi naman nahahawakan ikaw ng mga lalaki. Pero imagine pinagjajakulan ka kahit sino, kahit bata or kahit na nakapanood niyan, and that really something na makakapagbasag talaga ng fragile masculinity ng mga lalaki. Kahit kamahal-mahal ka, struggle siya, 'di ba? Parang struggle siya. Paano ko ma-justify to sa society, sa family, kung worth it ka ba sa pagmamahal ko? Kasi pwede kasing itawid natin to kasi naalala ko dati, iba si Jessa Zaragoza dati ditong Batsado, kasi nga 60 star si Jessa Zaragoza, and yung side ni Dingdong is parang against po na ipaglaban, and they're actually happily married until now. So hindi lahat ay ganun, hindi lahat ay kung ano yung pinagdaanan or kung yung trabaho mo ay yun na yun ikaw, di ba? But yun yung ideal di ba? Ideal yung reality talaga, sampal talaga siya, and that's the reason why we ask parang people or acquaintances kung ano yung trabaho mo, kasi honestly ma'am, hindi nyo to aminin, and the reason why you ask that job, specific job sa mga taong nakikilala mo, kasi that's the job, it's how we actually respect them. Diba? Kung halimbawa politician ka or mga businessman ka or well-established engineer or mga doktor, ganyan, pag sinabi ko ng trabaho mo, parang shucks, po gaganon ka agad, diba? Pero pag natanong mo anong trabaho mo, network care o ano naman yung mga maliliit ang sabi nila na carpenter, magsasakay, mga blue collar job, parang hindi sabihin nila tanong hindi natin malitin lang, hindi natin pwedeng malitin yung mga blue collar job, but it is ganun ang nangyayari. So I think ganun yung na-relate ko. Parang hindi na to pagiging prangka, pero ito yung mga nangyayari talaga. Pagdating sa social event, di ba, parang natanong, saan ka na? Anong trabaho mo? Ganyan. Kasi it's how they actually measure your success. Kung successful ka ba talaga or hindi. It's how we actually depend and respect that person based on anong trabaho at kung ano yung mga na-achieve mo. Yun ang totoo talaga. Ideally, hindi dapat ganun, pero ganun ang nangyayari, reality. So, I think, ako, wala naman akong kasi against sa morality, I'm actually admire the man, the gut and then the courage to pop the balloon, kasi nga makakasakit siya ng feeling, but it is what it is. It's a dating game show and it's actually a reality, and it's actually impacting sa akin kasi dati lang kasi ako graduate kasi ako ng economics, tapos trabaho ako ng bangko ng mga siguro 1 year, trabaho ng bangko, and I just actually find it very slow pacing. Parang sabi ko, hindi ako kita ng malaki dito in just a short span of time kasi I have so many big dreams na dapat mahabol at my age. Parang for 2 years hindi ko makukuha at hindi ko ma-achieve pag natrabaho ako sa bangko, and then I decided to resign despite na bachelor graduate ako ng bangko na siya, corporate world. Nag-resign ako para mag-call center. And then when actually it was learned by my batchmate nung nakagraduate sa mga economics na school, ay parang nung nag-reunion kami, parang hindi ako dignified na i-share sa kanila kasi parang, ay, bakit ka pa galing ka na ng bangko? But they don't have any idea that I earn a lot of like triple pa, quadruple times pa sa in-earn nila dahil nga call center talaga, it pays a lot rather than sa normal job talaga. Kasi nga, hindi ko naman sasacrifice yung kung igo lang naman talaga, di ba? Parang ganun din yung context na kung malaki naman ang kitaan ng paghuhubad, why not, di ba? If it brings food to your table, why not? If it can bring your siblings to schools, why not? Kung makatulong sa pamilya mo, why not, di ba? If you are into like adult content creator, why not? Diba? Wala naman work is work, diba? Ganun, professional, parang ganun, kinwestiyon kasi nga, hindi dignified kasi parang sinabi kasi nila dati is yung call center is trabaho ng mga unemployed. Yung mga ganun, wala ka ng option, magtrabaho ka na. But when I actually expose myself doon sa industry na yon, na parang ang daming mga doktor, ang daming mga nurses, ang daming mga teacher, mga licensed kineme, mga nandoon na mga, okay, diverse pala tayo dito na parang hindi pala totoo kung ano yung mga misconceptions sa labas. And I think ganun din naman sa industry ng soft porn or sa entertainment industry ng Viva Max, ng platform na yan. We don't have any idea. We have misconception and stigma, but when you are actually already there inside the industry, you will understand better. And just like me who work in an industry ng BPO call center, nilalang lang siya dati, and ang hirap kong i-justify dati kasi ang sabi sa amin is magaling ka lang mag-English kaya ka napunta dyan, yung parang ang bobo siyang trabaho. But no, it takes like smarter than smart bago ka makapasok. You have to be clever, you have to learn fast
pace talaga, makahabol ka kasi yung, alam mo yun, yung minsan na napag-aral mo sa college, hindi siya yun yung magagamit mo. And it's a new learning mo pang pag-aralan lang in just a span of weeks comparison sa napag-aralan mo ng 4 years sa college. Diba? May mga ganon. Pwedeng may mga graduate ng business pero ang hinahandle nila ay mga medical account. May mga ganon. Just like sa, sa software na yan sa Viva Max na pwede kasing sila, mga college graduate, mga professional yan sila, and bigla kang maghubad, di ba? Parang nalo-lower down yung morality because of the standard na siniset ng society. Yun lang din naman, pero dating against sa lalaki ha, I admire him kasi he was actually protecting the integrity or the interest of his side or his family. Kasi masasaktan lang din sila kung alam mo, ipipilit nila tapos against all odds. Minsan kasi yung love kasi nandiyan na yan, stronger lang yan sa simula, pero how long makakip kung against all, kailan mo pang patunayan yung sarili mo na kailan mo maging best actors to actually show the people who will judge you at the beginning na okay, starlet, hubadera, ganyan. That's really difficult kasi ganun din sa akin nung nag-call center ako until nag-pandemic, ng lahat na hospitality, lahat ng mga flight stewardess nagsipang tanggalan, lahat ng mga na-office na sara, lahat na kayo nagsara kayo ng mga social kayo mga trabaho, nagsara yung sa bar, sa lahat nagsara kayo, pero kaming BPO, ay ma'am, wala kaming tigil, puro overtime pa rin, nagtatrabaho kami and we are working safe, we're earning money that we don't even qualify for the ayuda at that time. Doon ko na patunayan, ayan, kayo natanggal ng trabaho, nagbawas kayo sa mga industry nyo, pero kami yung minamaliit nyo dati. Ito kami, diba? Sobrang tibay. And that's the turning point na parang dignified, bumalik yung dignity ko. Kasi nga, dahil nga sa, okay, pang lang yan, mga unemployed person nga, parang naghahanap ng, mga ganon. Pero, yun yung sa akin, yun yung nakakapagpagasto sa akin. So, kung yung mga layaw ko, tsaka yung mga pambili ko nitong kondo na to, yung mga ganun, galing sa hirap at pagpupuyat yan eh. Just like the same thing dito sa mga industry nga kung saan ka man, minsan irespeto din natin. Kasi minsan yung industry natin, hindi naman natin alam kung ano yung industry nila. Kasi nga kung ano lang yung facade na sa labas, yun yung natin, yung misconception eh. Yun yung ma-feed natin sa ating how we actually perceive them. Diba? Hindi nyo alam kung ano yung pag-immerse ka ba doon sa sarili mo. Kasi at the beginning, yung mga ganyan, mga nag-judge na mga, pang bobo lang yan na, ako, hindi makakapasok sa call center. Diyos ko, yun mga na-decline. You don't even know what's the parang struggle inside. Diba? Parang ganun din sa what if talaga meron talagang ganun na artistry talaga, yung more on sexual, ganyan. Pero again, sa lalaki naman, we don't judge kasi nga, how will you actually love a person when her image are being for public consumption, para siyang pinagpapantasya ng lalaki, hindi siya empowering, and parang parang yung ego ba, masculinity, fragile masculinity, parang kahit paano, partly sabihin natin na, okay, I'm secure, masculinity ko ay secure, pero in reality, nasasaktan ka rin kasi territorial ang lalaki, di ba? Parang pag nakipag-jowa, I own you. Ganun ang sabi natin loving is not owning, but again, territorial ang lalaki eh. Parang sabihin akin ka lang, parang ganun. Ngayon nga yung buong bansa ang sa'yo, nagpapantasy sa'yo because of the job that you actually part with. Parang struggle siya sa lalaki na every time you go out, parang ganun. Kahit sabihin natin trust or something ganun. May trust, meron siyang, mahirap siya sa lalaki. But I understand the man. So lahat sila may mga point of view na valid. So ito, I know, kayo ba, parang kasi, ba siya, big deal ba sa inyo yung mga ganun?